Ang kwento ay nagpapatuloy kung saan, si Kane ay binabasa ang Emperor Magic textbook at matapos basahin ang bawat teksto, natuklasan ni Kane na totoong ang nagmula sa Japan ang unang hari na si Yuyatara Hirasawa. Nakasulat doon na naaksidente si Yuya sa Japan at sa halip na mamatay, siya'y tinawag sa mundong ito. Dumating si Celestia at Silk na naghahanap kay Kane at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Nang makita nila ang libro na hawak nito, iniisip ni Silk na nag-aaral si Kane dahil malapit na ang entrance exam sa akademya. Sinabi ng mga babae na gusto rin nilang mag-aral kasama si Kane. Humingi ng paumanhin si Kane sa kanila at sinabi niya na wala pa siyang oras na mag-study kasama nila at gagawin niya ito sa ibang pagkakataon. Umalis si Kane sa kwarto at sa labas ay nakasalamuhan niya si Tefana. Tinanong ni Tefana kay Kane kung gusto niyang magkaroon ng mock battle sa labas ng Kapitolyo, pero binanggit ni Kane na gagawin nila ito sa ibang pagkakataon at tumakbo siya palayo. Bumalik si Kane sa kanyang mansyon at sinabi niyang ito ay isang mahalagang araw para sa kanya dahil ito ang kanyang ika-12 na kaarawan at ngayon siya'y maaari nang magparehistro bilang isang adventurer. Ang eksena ay lumipat kay Kane na bumisita sa guild ng mga adventurer at mayroon siyang nabangga habang tumitingin-tingin. Tinanong siya ng lalaki kung ito ba ang kanyang unang beses dito at binanggit ni Kane na nandito siya para magparehistro bilang isang adventurer. Sinabihan si Kane ng lalaki na maging maingat dahil mayroon lamang siyang isang buhay at umalis ito. Sa isip ni Kane, pakiramdam niya ay nakita na niya noon ang lalaking may pulang buhok at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpaparehistro. Binigyan siya ng receptionist ng form na dapat niyang sulatan at naisip ni Kane kung dapat ba niyang isulat ang title na Baron kasama ng kanyang pangalan. Sa isip niya, ayaw niyang tretuhin siya ng iba dahil sa kanyang titulo kaya't nagpigil siya sa pagbanggit nito. Kinuha ng receptionist ang form at binigyan siya ng guild card at sinabi nito na magsisimula siya bilang G-rank. Naalala ni Kane na ang kanyang mga guro ay D-rank at naisip niya kung ano na ang ginagawa nila ngayon. Naalala ng receptionist na nakalimutan niyang ipakilala ang kanyang sarili at ipinakilala niya ang sarili bilang si Risha. May isang lalaki na lumapit kay Risha at sinabihan siya na iwanan ang bata at samahan sila. Hindi makapaniwala si Kane na nangyayari ito muli at sinabi ng lalaki kay Kane na umuwi na lamang siya na gaya ng isang masunurin na bata. Sinubukan niyang saktan si Kane kaso nakaiwas siya at ginawa niya rin ito nang subukan siyang atakihin ng iba pang miyembro ng partido. Sinubukan ng lalaki na bunutin ang kanyang espada pero bago pa man niya magawa, dumating doon ang lalaking may pulang buhok at kinilala ang lalaki ito bilang si Claude mula sa Ice Flame. Nag-warning si Claude sa kanila at mabilis na tumakbo palayo ang lalaki at ang kanyang partido. Nagpasalamat si Kane kay Claude dahil tinulungan siya at sinabi ni Claude na pinigilan niya sila para sa kanilang sariling kapakanan. Binanggit niya na nasaksihan niyang malakas si Kane sa paraan ng kanyang pagkilos at pagkatapos ay nagpakilala si Kane. Binanggit ni Claude na gusto niya si Kane at hiniling niya sa kanya na makipag-inuman siya. Sila'y nag-inuman at sinabi ni Claude na mukhang mahusay ang pagsasanay ni Kane, pero ipinahayag ni Kane na nagpapatraining siya mula noong siya'y bata pa at mayroon siyang mga guro na adventurer bilang kanyang mga tutor. Tinanong ni Kane kay Claude kung ano ang Ice Flame at sinabi ni Claude na ito ang pangalan ng kanyang grupo. Sinabi niya na gumagamit siya ng Flame Sword at ang kanyang asawa ay isang Ice Mage kaya't pinangalan ng Ice Flame ang kanilang grupo. Binanggit niya na dapat ding makahanap si Kane ng isang mapagkakatiwalaang grupo upang siya ay makatanggap ng malalaking quests at sa ganitong paraan ay mabilis na tataas ang kanyang ranggo. Ipinakita ni Claude kay Kane ang kanyang Golden Guild Card at natuwa si Kane nang makitang si Claude ay isang rank adventurer. Binanggit ni Claude na siya ay mas mababa pa rin kumpara sa unang hari na umano'y SSS rank at sinabi niya na ang SSS rank card ay kulay itim. Dumating doon ang asawa ni Claude at pinagalitan siya nito dahil sa pag-inom sa kalagitnaan ng araw. Binanggit ni Lena, ang asawa ni Claude, nakakatanggap lamang nila ng isang quest at dapat na silang magpatuloy dito. Nagpakilala si Kane kay Lena at sa tingin ni Lena ay nakakatuwa si Kane at sinabi niya na maaaring lumapit si Kane sa kanya kung may mangyayaring masama. Nagpasalamat si Kane at dinala na ni Lena si Claude para sa kanilang quest. Pagkatapos, tiningnan ni Kane ang mga quests para sa G-Rankers at natagpuan niya ang isang Goblin Slaying quest at napansin niya na ang gantimpala ay depende sa Goblin na kanyang matatalo, at ito ay walang itinakdang limitasyon. Sa tingin niya, ito ay perpekto at tinanggap niya ang quest. Sa labas ng guild, nakita ni Kane si Tefana at tinanong niya kung bakit siya naroon. Ipinaalam ni Kane na ang orders ay kailangan na mag-training sa labas ng kabisera ngayong araw at nagtataka si Tefana kung ano ang sinasabi nito. Binahagi ni Kane na siya ay sasabak na sa kanyang unang adventure journey at agad na sinabi ni Tefana na sasamahan niya ito. Dagdag pa niya na tungkulin niya na samahan ang kanyang asawa sa kanyang unang adventure journey at dinala niya si Kane papunta sa kagubatan. Tumatakbo si Tefana sa kagubatan kasama si Kane habang naghahanap ng mga goblin at ginagamit ni Kane ang kanyang magic detection para malocate ang kalaban.
tumungo sila papunta sa mga goblin at napansin nila na ang mga goblin ay inaatake ang isang karwahe. Nilunasan ni Kane ang driver ng karwahe gamit ang kanyang healing spell at nilalabanan ni Tofana ang mga goblin habang pinoprotektahan ni Kane ang driver. Madali lamang na natalo ni Tofana ang mga goblin at sinusuportahan siya ni Kane gamit ang kanyang spell. Nawala na lahat ng mga goblin at hiniling ni Tofana kay Kane na purihin siya, bigla namang may lumitaw na mga berdeng lizard at doon ay hiniling ni Kane kay Tofana na dalhin ang lalaki at tumakbo palayo. Sinabi niya na siya na ang bahala ngayon at ginamit ni Kane ang isang light spell upang talunin ang mga berdeng lizard, ginamit niya ang ice magic upang talunin ang mga lizard at sa tingin ni Tofana, kahanga-hanga ang kanyang asawa. Maya-maya, dumating sina Millie at Nina upang talunin sana ang mga berdeng lizard, ngunit wala silang nakitang anuman sa lugar, napansin nila na may malaking butas sa lupa at agad na sila ay bumalik. Pumunta si Kane sa guild at sinabi niya kay Risha na tinalo niya ang ilang berdeng lizard, binanggit ni Risha na ang quests para sa mga berdeng lizard ay para sa mga D-ranker kung isa lang ito at ito ay C-ranker kung grupo sila. Sinabi ni Kane na tinalo niya ang 30 na green lizard at sinabi agad ito ni Risha sa hepe ang tungkol dito. Nakaharap sa hepe si Kane at binanggit niya na siya ang hahawak sa kanyang kaso dahil ang guildmaster ay nasa isang meeting. Tinanong niya si Kane kung talagang tinalo niya ang mga berdeng lizard at sinabi ni Kane na tinalo niya ang 30 sa kanila, binanggit ng hepe na si Kane ay isang G-rank lang kaya hindi niya kaya na talunin ang 30 berdeng lizard at sinabi ni Risha na hindi tama na akusahan siya ng walang ebidensya. Binanggit ng hepe na ayon sa rehistro, si Kane ay isang ordinaryong tao lamang at baka sinusubukan niya na lukuhin ang guild para sa pera. Sinabi ng hepe na dapat maparusahan si Kane para dito at kinansela niya ang guild card ni Kane. Hindi makapaniwala si Kane na kinakansela ang kanyang guild card at dumating sa kwarto ang guildmaster at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng hepe na hindi aaminin ng batang ito na gumawa ng pandaraya at sinabi ni Kane na hindi siya nang dahil. Tinanong ng guildmaster sa hepe kung paano niya nalaman na gumawa ng pandaraya si Kane at sinabi ng hepe na walang makakapatay ng 30 berdeng lizard sa unang araw ng kanilang pagrehistro. Tumawa ang guildmaster nang marinig ito at binanggit niya na marami pang dapat matutunan ang hepe. Tinawag ng guildmaster si Tofana para pumasok sa kwarto at niyakap ni Tofana si Kane, tinatawag siyang asawa. Ito'y ikinagulat ng hepe at nagtataka si Kane kung ano ang ginagawa ni Tofana dito. Sinabi ni Tofana na siya'y narito para pag-usapan ang mga countermeasures laban sa mga goblin at berdeng lizard at sinabi ng guildmaster na si Kane ay isang baron. Binanggit niya na si Kane ang bayani na nagligtas sa prinsesa at kay Lady Silk at sinabi ng hepe kung bakit hindi nabanggit ang kanyang noble status sa rehistro. Sinabi ni Kane na hindi niya nais na tretuhin siya bilang isang noble, at sinabi ng guildmaster na si Kane rin ang anak ni Margrave Gorm at kung pakakasalan niya si Stefana, magiging bayaw niya na ito. Nagulat si Kane nang malaman na ang guildmaster ay kapatid ni Tofana at humingi ng paumanhin ang hepe kay Kane para sa pang-insulto sa kanya. Nagtataka si Kane kung ang pag-insulto ba sa isang noble ay isang krimen, at binanggit ni Tofana na maaaring patayin ang isang ordinaryong tao para sa pag-insulto sa isang noble. Sinabi ni Kane na hindi niya nais iyon at tinanggap niya ang paumanhin ng hepe. Tinanong ni Kane kung tatanggapin ng guild ang kanyang mga berdeng lizard at sinabi ng guildmaster na tatanggapin nila. Sinabi ng guildmaster na hindi magiging maganda kung ang isang G-rank ay magdadala ng 30 lizard at itinaas niya ang rango ni Kane sa C-rank. Binanggit ni Tofana na hindi sapat ang C-rank dahil mas malakas pa rin si Kane kaysa sa kanya at iniisip ng hepe na ibig sabihin nito, si Kane ang pinakamalakas sa kaharian. Sinabi ng guildmaster na walang makakakuha ng baron rank nang hindi nasusugpo ang ilang bandit, pero iniisip niya na walang magrereklamo kung ang bayani na si Kane ang gagawa nito. Itinaas niya ang rango ni Kane sa A-rank at nagulat ang hepe nang marinig na naging A-ranker si Kane sa kanyang unang araw. Dagdag pa ng guildmaster na kailangan pa ring sugpuin ni Kane ang ilang bandit sa susunod, at napatanong si Kane kung okay lang ba na dalhin niya ang mga ito. Sinabi ng guildmaster na mas maganda iyon at inutusan niya ang hepe na asikasuhin ang mga papeles. Dagdag pa ng guildmaster na nagulat siya nang malaman niyang nakatali na pala si Kane sa kanyang kapatid na babae. Ngunit matapos niyang makita sa personal si Kane ay napakalma na ang kanyang isipan. Inaalala niya kay Kane na pangalagaan ang kanyang kapatid at sinabi ni Tofana na nagsagawa na sila ni Kane ng Love's Joint Task. Sinabi ni Kane kay Tofana na huwag magsalita ng ganoong mga nakalilitong bagay at ipinaalam ng guildmaster na hindi na kailangan mag-alala ni Kane dahil alam na niya na tinutukoy ng kanyang kapatid ang mga mock battle bilang kanilang date. Natutuwa si Kane na marinig ito at nakikita natin na pinapanood ito ng mga Diyos. Iniisip ng Diyos ng mahika na sobra ang ibinigay kay Kane na protection ng level 10 at binanggit ni Zina na kailangan nila si Kane na maging mas malakas dahil sa lalong madaling panahon ay mawawala na ang tatak ni Aaron.
Nagulat ang ibang mga Diyos at nag-agree sila na talagang kailangan nilang maging mas malakas si Cain at nagtataka sila kung paano nila ito magagawa. Iniisip nila na may isang tao na maaaring maging kanyang master para magabayan, at nagpalit ang eksena patungo kay Cain na kumukuha ng kanyang Gold Guild card. Sa susunod, tinanong ni Silk at Celestia kay Cain kung pwede na silang mag-aral na magkasama at sinabi ni Cain na pwede na. Dumating si Tofana doon at binanggit niya na kahapon ay nag-date sila sa gubat kaya sa susunod dapat silang mag-date sa beach. Nagalit sina Silk at Celestia kay Cain dahil sumama siya kay Tofana pagkatapos niya silang tinanggihan na mag-study. Salamat sa panonood ng Part 7. Ang natitirang mga bahagi ay makikita sa pin comment. Mangyaring mag-like at mag-share ng video kung nagustuhan mo ito at siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell upang patuloy na makakuha ng mga bago at updated na anime recap.